the Lord. Maayong hapon sa tanan, mga kaigsuunan. Praise the Lord. So this afternoon, balik kita sa ato ang live broadcast sa ato ang Kingdom Speak Philippines, mga kaigsuunan. So once again, maayong udto kanato nga tanan o kumusta ang tanan, mga kapatid. So live po tayo dito sa Davao City para po sa ating pangangaral sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. So ito po si Pastor Ariel Lubaton. Amen. At inyong lingkod po, mga kapatid, para po sa patuloy nating pangangaral sa salita ng ating Panginoon. So once again, good afternoon to everyone at kumusta po, mga kapatid? So live tayo sa oras na ito, dito po galing sa Davao City. So hindi na po tayo magtatagal, mga kapatid. Meron po tayong sabihin nating reminders sa bawat isa sa atin sa ating paglilingkod ng ating Panginoon through the word of the Lord this afternoon. So before we start, tayo po'y magsimula sa panalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan, salamat po sa oras na ito na kami po, Panginoon, ay kinig sa iyong salita at gamitin mo po ang iyong lingkod at saka yung mga kapatiran namin, Panginoon, sa kanilang mga lugar kung saan sila naroon. Sila po ay pagpalain mo, buksan ang kaisipan at puso upang maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. So we ask all these things, Lord, in your mighty name, Jesus Christ. Amen. So this time po, we talk about the revival of the kingdom power in the church. So mamaya po meron po tayong mga greetings sa lahat ng mga kapatiran natin sa makahabol sa ating live sa hapong ito, mga kapatid, no? Praise the Lord. So tayo po ay magbasa ng text, no? In Acts chapter 1 verse 8, sabi nga ng ating salita ng Panginoon, "But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witness unto me both in Jerusalem, in all Judea, and all Samaria, and unto the uttermost part of the earth." So also in Romans chapter 14 verse 17, "For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost." Okay, so we talk about revival of the kingdom power in the church. So the church today needs more than good programs, talents, and organization. We need a revival of the kingdom power. Kaya meron po tayong mga programa, meron pong mga talented na mga kapatiran, and we organize our church activities. And of course, what we need in these last days is revival of kingdom power. So many churches are busy but powerless, active but not effective. So in the early church, turned the world upside down, not because of their size or money, but because of the power of the Holy Ghost. Kaya hindi po tayo kampante, mga kapatid, na tayo na po ay marami, tayo na po ay pinagpala ng ating Panginoon sa ating gawain. Ngunit kailangan natin manatili yung Holy Ghost power ng ating mga churches. Amen. Kasi marami po sa atin, we are all busy doing church activities, mga programs. Amen. But they are not effective. They are active but not effective. So we cannot turn the world upside down because of our money or
talent or dahil marami po tayo, but we turn upside down. No? The world will turn upside down because of the power of the Holy Ghost. So when the kingdom power is revived, the church become unstoppable. Pag ito po ay na-revive, ito po ay nagpatuloy sa ating churches, ang kingdom power, mga kapatid, ito po ay hindi na po mapigilan. It becomes unstoppable because miracles will happen, souls are saved, and darkness is pushed back. Kaya alam po natin, mga kapatid, pag meron pong revival ang church, marami pong mga milagro, marami pong mga kaluluwa ang naliligtas at yung kadiliman ay mawawala, mga kapatid. Now, the source of kingdom power is the Holy Spirit. Amen. Kaya Jesus told His disciples not to move until they were endued with power from on high. According to Luke chapter 24 verse 49. Kaya sabihin po natin, mga kapatid, na ito po yung instruction ng ating Panginoon na sabi niya, huwag kayong aalis hanggat hindi kayo mapuspos ng banal na espiritu na nanggaling sa itaas. Kaya the Holy Spirit is not an option. He is the power of the kingdom operating through the church. Kaya hindi po natin sabihin na okay lang kahit walang revival ang church. No, kailangan natin, mga kapatid, that the Holy Spirit will move in the church kasi ito po ang nagbibigay ng revival ng ating iglesia. So without Him, without the Spirit of God, we have religion but not revival. So ito pong nangyari, mga kapatid. Amen. Para tayong nasa dati nating relihiyon na okay lang makapagsamba, okay lang na kahit walang revival, ang importante, nasa simbahan tayo. Ngunit, what we need is the revival in the church of kingdom power. Now, the Spirit brings boldness and preach the truth, according to Acts chapter 4, verse 31. Kaya kailangan natin, mga kapatid, magkaroon ng banal na espiritu upang tayo po ay magkaroon ng lakas, magkaroon po tayo, mga kapatid, ng boldness sa ating pangangaral sa katotohanan. Noong una po, kahapon, or the previous days, mga kapatid, tayo po ay nag-preach dito sa online. Sabi po doon, can the truth still or remain unknown? So hindi po, mga kapatid, kailangan po ang katotohanan ay malaman sa lahat. Kaya pag wala po tayong boldness to preach the truth, amen, hindi po epektibo ang pangaral salita ng Panginoon. Kaya dapat nating makatanggap, kailangan nating mapuspos sa lahat ng panahon sa banal na espiritu, so that we have our boldness to preach the truth, mga kapatid. Now, we have authority over sickness. We have authority over sin and Satan. According to Mark chapter 16, verse 17 to 18. So, meron po tayong otoridad sa pagpagaling ng mga may sakit. At saka yung kasalanan po, kailangan natin, ito ay sabihin natin, ano sa Tagalog yun? Yung policy natin, or we rebuke the sin over us, mga kapatid. At even Satan, he has no power over us. Kaya God gave us authority when He filled us with His power through the Holy Spirit. Now, unity in the body of Christ. So kailangan natin, mga kapatid, na meron tayong unity. Meron tayo, mga kapatid, pagkakaisa sa katawan ni Kristo. According to Ephesians chapter 4, verse 3,
So we cannot represent a powerful kingdom with powerless people. Kaya ang kailangan natin mga kapatid, na tayo po ay maging powerful through the power of the Holy Spirit. Kasi we cannot represent God in our lives. We cannot represent the kingdom of God unless we have no power. Amen. Because the powerless people cannot represent the kingdom. Now, the purpose of the kingdom power is kingdom expansion. Ito po mga kapatid, sabihin po natin na the power was given that you shall be witnesses. Kasi hindi po tayo makapag-share ng gospel. Amen. If we don't have a power, no? We need to have a power to become witness. Kaya not to boast, but to bring kingdom to others. That is why the purpose of the revival in the kingdom church is to expansion His territory, expansion His kingdom over people. Kaya kailangan natin malaganap ang kaharian ng ating Panginoon by preaching, no? And we shall be a witness. Kaya sabi nga, yung revival mga kapatid is not just shouting, dancing, and emotion. No? Marami po sa atin pag malakas tayong mag-shout, revival na. Malakas tayong magsayaw, revival na. Malakas tayong umiyak or enjoying revival na. It's not about dancing, shouting, or either emotion mga kapatid. Ngunit ito po ay resulta ng tinatawag nating revival. So it's about transforming lives and advancing the kingdom. So marami po sa atin mga kapatid, malakas mag-shout ng hallelujah, malakas mag-shout ng praise the Lord, ngunit yung buhay nila mga kapatid ay hindi naman nagbago. Kaya the revival is transforming lives, yung binago talaga ang ating mga buhay, at we have advancing the kingdom. So patuloy po tayong mag-share, patuloy po tayong mag-preach about the kingdom of God. Now, wherever true revival comes, churches grow spiritually and numerically, mga kapatid. Kaya sabihin po natin, ang true revival, ito po ay nagpalago sa iglesia. Hindi lang po sa numbers, ngunit they are also grow spiritually. It means they become matured in the church. And of course, communities are changed. This is the outcome of true revivals, mga kapatid. Now, the gospel of the kingdom is preached with signs following. Amen. So, yung pangangaral ng good news of the kingdom is following, meron pong nagsusunod na mga signs. Ito po yung kingdom power always move the church from comfort conquest. Kaya dahil po sa pangangaral ng salita ng Panginoon, nang tayo nagkaroon ng kingdom power or revival, always move the church from comfort to conquest. So, alis po tayo sa ating comfort zone. Kailangan po natin na tayo po ay lumalaban sa buhay na ito with the power of God to overcome every obstacles, every trials in lives, mga kapatid. Kaya what we need is true revival in the church. Now, the process of the revival in the church, what we need is repentance. Wala pong revival sa church pag walang repentance, mga kapatid. So, unang-una, we need repentance. Kailangan nating mag-repent. Kailangan natin, mga kapatid, also, we have a hunger for God. Kaya in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sabi nga, if my people shall humble themselves, no? Kailangan natin, mga kapatid,
na tayo po'y magpakumbaba sa ating mga sarili. We need repentance. So ano nga pa yung repentance? Yung repentance ay, ito po ay pagbabago ng ating kaisipan. Ito po ay nagbibigay sa atin mga kapatid ng pag-iisip tungkol po sa spiritual things. And of course, repentance means to change the way you think. Amen. And of course, kung meron po tayong hunger of God, for God mga kapatid, kasi kailangan natin, meron po tayong nahanap po natin ang Diyos sa ating buhay at sa Kanyang salita. Kaya sabi nga ng Mateo, no, sabi nga doon mga kapatid na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya kung tayo po'y maghahanap sa ating Panginoon sa katulad ng tayo ay naghahanap ng pagkain, amen, there is revival in the church. So revival begins when the church humbles itself and seek God again. Kaya alam po natin mga kapatid, magkaroon po tayo ng revival sa ating mga churches. Pag tayo po mga kapatid ay naghahanap sa ating Panginoon at tayo po'y nagpakumbaba sa ating mga sarili. Now, there is restoration of kingdom order. So revival flows through obedience to God's word and alignment to kingdom principles. Now, we cannot expect power where there is rebellion or division. So, hindi po tayo maka-expectar ng kalakasan kung meron pong rebellion or division, mga kapatid. So, sabihin po nating we rebel against the will of God. Amen. So, if you remember, mga kapatid, tayo po'y nahiwalay sa kaharian ng ating Panginoon dahil po sa simply or not simply na kasalanan. Yun po ay rebellion. Yung si Adan at si Eva ay nagkasala, mga kapatid. Amen. They are not just committing a simple sin, but they are committing rebellion against the government of God. And of course, sila po ay nagkaroon ng division. They separate themselves from the will of God. Kaya hindi po tayo maka-expectar ng power or kapangyarihan galing sa Diyos if we continue living as a rebellious or division, mga kapatid, or we separate ourselves before the Lord. Now, there is what we call renewal of prayer and worship. Kaya sabihin po natin, mga kapatid, na prayer excuse me, sana yun? That lang. Amen. So yung prayer po is a breath of revival. So pag wala pong prayer sa church natin, we cannot expect revival, mga kapatid. So we need to renew our prayer life and worship. Kasi meron po sa atin, amen, mga kapatid, nawawala na po yung prayer life natin. Hindi na po tayo dumalo sa mga prayer meeting. Ngayon, araw ng Wednesday. So, I would like to remind everyone na tayo po'y dadalo sa ating mga prayer meeting at Bible study, mga kapatid. Because prayer is the breath of revival. So, the early church pray until heaven moved according to Acts chapter 2 verse 1 to 4. Sila po ay nakatanggap ng banal na espiritu nang sila po ay, sabihin natin, mga kapatid, na continue po yung prayer nila. Hindi po nawawala yung prayer nila, mga kapatid. Now, there is also a release. No, there's a release of the Holy Spirit power. Amen. When the church is aligned and surrender their lives and to the will of God. And of course, the power from on high will release. Amen. Kaya what we need is the Holy Spirit power. So ito po ay nagbibigay ng resulta ng healing, deliverance, salvation, and manifestation of God's glory. Kaya kailangan natin ang revival. Kailangan natin ang Holy Ghost, mga kapatid.
Kaya yung church na wala na pong revival, there is no result, there is no healing, there is no revival, there is no deliverance, and there is no salvation. Amen. What we need is the manifestation of God's glory when we have result from the Holy Spirit power that we receive. Now, revival is not just a result, it is not just an event. It's a return to kingdom living under the rule of the King. Kaya pag sabihin nating revival, hindi lang po yung maingay. No? Sabihin nating, revival kanina, grabe ang revival kanina. Hindi po yun. Sabihin po nating revival, siguro we are enjoying worshiping the Lord. We have shouting, we have dancing, we have singing, mga kapatid. Pero that is not true revival. Kasi ang revival po, amen, this is not an event. Revival is a return to kingdom living under the rule of the King. Ito po ang tunay na revival. Kung tayo po ay namumuhay, no? Kung tayo po ay muling namumuhay diyan sa kalooban ng ating Panginoon. Now, by the way, ano nga ba ang kalooban ng ating Panginoon? Now, kailangan po natin mga kapatid, amen, magkaroon ng, sabihin natin mga kapatid na yung salvation. Of course, kailangan nating maintindihan na tayo po'y kailangan bumalik. No? There is a restoration in the kingdom process dahil po sa ating kasalanan, we need to restore in the kingdom. Amen. We reconnect again to the kingdom through being born again. Being born again means tayo po'y nag-repent. Yung repentance po, yun po ang change of thinking. Kaya kailangan natin mga kapatid na baguhin yung kaisipan natin na kung tayo po ay nag-iisip sa makamundong pamumuhay, now let's proceed to kingdom thinking or kingdom mindset mga kapatid. Then after we repent, after we change our mindset into the kingdom, amen, kailangan natin mga kapatid na tayo po ay magkaroon ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at pagtanggap sa banal na Espiritu. Yun po ang kailangan natin so that magkaroon po tayo ng revival, magkaroon po tayo ng change sa buhay natin mga kapatid, because before, sabi po natin mga kapatid, hindi pa tayo nakatanggap sa ating Panginoon, tayo po mga kapatid ay nasa sanlibutan, namumuhay tayo sa sabihin natin hindi po kalooban ng ating Panginoon. Ngunit revival is a return to the kingdom living under the rule of the King. Kaya kailangan natin mamuhay mga kapatid, no, sa ilalim ng kalooban ng ating Panginoon through living a holy life. Kaya sabihin po natin mga kapatid, hindi po ito separated sa kingdom principle at apostolic doctrine. Kasi yung mga apostolis po, sila po ang nagtuturo, sila po ang patuloy na sabihin natin mga kapatid na naglilingkod at nagpreach according to the will of God, yung kaharian ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya sabi nga dito sa Acts chapter, sa last chapter po ng, sa last chapter ng book of Acts, in chapter 28, no? Chapter 28 and last verse also, they preach preaching the kingdom of God and teaching those things. Sabi nga ng mga apostoles, including Paul, amen, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, and no man forbidding him. Kaya wala pong makapag-forbid sa atin, wala pong salanta sa atin mga kapatid, na tayo po'y patuloy na mag-preach sa kaharian ng ating Panginoon. Dahil ito po ay nagbibigay ng, sabihin po nating living, no?
under the rule of the king. So ito po ang tinatawag na revival. Wala pong revival pag wala pong changes sa buhay natin, kung wala pong nabago. Kaya yung mga tao po na nagkaroon na po ng kaligtasan at sila po'y tumanggap sa ating Panginoon, binago sila ng ating Panginoon, hindi lang po sa kanilang kaisipan, ngunit sa kanilang daily lifestyle, mga kapatid. Kaya they live according to the will of God with a life of holiness, mga kapatid. Now, the result of the kingdom power in the church, of course, there is revival, brings righteousness. Kaya pag wala pong revival, wala pong pagbabago. There is no righteousness, mga kapatid. No? What we need is godly righteousness. Hindi po yung pansariling righteousness lang po, mga kapatid. At saka yung peace. Magkaroon po tayo ng peace of mind, peace sa buhay natin, mga kapatid. At saka Holy Ghost, joy in the Holy Ghost. Amen. In Romans chapter 14, verse 17, no, yung revival po nagdadala ng righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen. Kaya ito po ang magiging resulta kung tayo po'y nagkaroon ng revival sa ating iglesia. That is kingdom power in the church. Now the church become the embassy of heaven on earth. So where God's will is done as in heaven. So people will say again, surely God is in this place. And of course, alam po natin, mga kapatid, na ang church po ay embassy ng kaharian ng ating Panginoon dito sa lupa, dito sa mundo, mga kapatid. No? Where God's will is done as it is in heaven. So people will say, tayo po ay nakapag-experience sa Panginoon dito sa lugar na ito. Amen. So when you experience the presence of God, amen, sabihin natin, parang nandito na ako sa langit. Amen. Because the church is the embassy. When you are in the embassy, the rule of the country, the culture of the country was in that embassy. Now, of course, the church, when you are in the church, the culture of heaven, the nature of heaven, the laws of heaven is in the church. Kaya darkness retreats and the kingdom advance. Kaya yung kadiliman po, yung mga gawa ng diablo, yung gawa ng makasalanan, mga kapatid, ito po ay mawawala. Ito po ay aatras. Ngunit the kingdom truth will advance. Kaya meron po tayong slogan na sabi po, the hope of the nation, no? The advancing the kingdom, no? Advancing hope, no? For the nation, and that is our hope. Amen. Na tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon and they continue to preach the truth in the kingdom power in the church. Now, in our conclusion, God is calling His church back to the kingdom power. Not by might, not by programs, but by His Spirit. So, tayo po'y tinatawag ng ating Panginoon na tayo po'y babalik sa Kanyang kapangyarihan sa kaharian. Hindi po dahil sa ating kakayahan, hindi po dahil sa mga programa, but because of His Spirit. So, kailangan nating mapuspos sa lahat ng panahon sa banal na Espiritu. So let us seek the Lord for a personal and corporate revival. Amen. So sabihin natin, magkaroon po tayo ng personal revival sa buhay natin. Magkaroon din tayo ng maramihang revival, mga kapatid. Kaya sa church, sa mga crusades, sa lahat ng mga ginagawa natin, mga conferences, what we need is revival power. Amen. In His kingdom. So, magkaroon po tayo ng revival if we continue to preach the truth. Nothing but the truth. Amen. Kasi pag lie po yung mga preaching natin, hindi po magresulta ng kabaguhan sa buhay ng tao, mga kapatid. So, when kingdom power is revived, the church become the living proof that Jesus is still King and His kingdom still reigns. Kaya kung tayo po ay magkaroon
ng kingdom power. If the kingdom power will revive, amen, the church become living proof. Tayo po ang buhay na patutuo na si Jesus ay nanatiling hari at si Jesus ay nanatiling naghari sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, let's remind ourselves and we have our commitment to the Lord. Sabihin po natin, Lord, revive your power in us again. Lord, let your kingdom come and your will be done in our church, in our city, and in our generation. Fill us with your Spirit, Lord, and let the fire of revival burn in us once more. So ito po yung mga prayer natin mga kapatid na sana ibalik sa ating Panginoon yung kingdom power, yung sabi nating kaharian ng ating Panginoon na kung ano ang nasa langit, ito po yung mangyayari dito sa ating buhay at sa church, even in our city, even in our generation. At tayo po ay mapuspos na banal na espiritu at sa apoy. For the revival born in us once more. Tayo po ay dapat magkaroon ng banal na espiritu so that revival will born sa lahat sa atin mga kapatid. Ang energy, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon mga kapatid ay makapatuloy tayo dahil meron po tayong power to overcome every trials po mga kapatid. Now, sa church po mga kapatid, alam po natin mga kapatid na meron pong mga nawawala, meron pong nag-backslide, meron po mga kapatid na hindi na po nakita kasi hindi po nila na-experience yung revival mga kapatid. Kaya pag meron pong revival of the kingdom, there is a power in the church. So hopefully, my dear brothers and sisters, this afternoon, nagkaroon po tayo ng kaalaman, meron po tayong natutunan sa ating pangaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at ito po mga kapatid si Pastor Ariel Lubaton ay may nagpapasalamat sa inyo time na kayo po ay nagsubaybay. I believe na hindi po naka-join ng iba sa ating live mga kapatid, ngunit sila po ay mag-review sa ating live mga kapatid. At the same time, ito pong mga live natin, ito po ay pinopost natin sa YouTube mga kapatid. Okay, so thank you po mga kapatid at ako po ay magdasal para sa bawat isa sa atin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan, salamat po sa araw na ito na kami po ay nagkaroon ng pangaral sa iyong salita. At kami po ay lumadalangin na gabayan mo po ang bawat isa, gabayan mo ang mga pastor, gabayan mo ang mga churches na magkaroon po kami ng revival through your power of your Holy Spirit, Lord. At yung mga pangailangan ng aming mga kapatiran, kagalingan ng mga sakit, Panginoon, provision ng mga pangailangan. Sa araw na ito, sa hapong ito, Panginoon, kami po ay nagdeklarar ng biyaya sa bawat isa sa amin in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kau po patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. Ito po hiniling namin sa iyong dakilang pangalan in Jesus' name. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa lahat ng mga nagsubaybay, lahat na nag-watch sa ating live mga kapatid. Of course, nakikita natin dito, meron tayo mga kasamahang mga pastor na sila po ay
nag-watch sa atin mga kapatid. Amen. Of course, Pastor Norberto Manay Locsin are watching with us mga kapatid right now. Pastor Ginas Matura, thank you po. Sister Inday Masonong is also watching. Amen. At Pastor Romy Giginto or Brother Dan Giginto, nag-watch kanina mga kapatid. Meron pa ba? Amen. So, hindi ako makita mga kapatid. Of course, sa lahat ng mga nag-comments or nag-react mga kapatid, I believe na hindi po sila nag-comment, but ngunit sila po ay nakikinig. Amen. Sa lahat ng mga kapatiran natin. Amen. Of course, nakikita ko dito si Sister Aisa Bangkil is also watching with us. Okay, thank you po mga kapatid sa lahat ng mga nag-join sa ating live sa araw na ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa time na binigay ninyo mga kapatid. At sana meron po tayong natutunan sa ating pangaral ng salita ng Panginoon sa araw na ito. So hanggang sa muli po mga kapatid, siguro bukas same time po mga kapatid kasi I'm not available sa gabi kasi meron po tayong prayer meeting, meron po tayong online class ng gabi mga kapatid, kaya wala po akong ibang oras, ay ito pong afternoon, kaya tayo po ay nagbigay ng pagkakataon or oras para tayo ay patuloy sa ating pangaral sa salita ng Panginoon online, no? Kaya minsan ay hindi po na alam ng ating mga kapatid na tayo po ay nag-online mga kapatid. Ngunit sige lang, pwede naman itong ma-review mga kapatid at saka i-download natin ito sa YouTube ang ating mga preaching, no? Para masubaybayan ninyo mga kapatid at ito po ay makatulong sa atin para po sa paglaganap ng kaharian ng ating Panginoon at tayo po ay patuloy po na gabayan ng ating Panginoon through His Word sa kaalaman na ating natatanggap at naririnig mga kapatid, kasi marami po sa atin ay sabi nga ng Hosea, my people perish because lack of knowledge. The Word of God can give us wisdom and knowledge para tayo po ay makapatuloy sa ating mga gawain. So thank you very much. And ito po si Pastor Ariel Lobaton dito sa Davao City. Amen. Ng UPC New Hope Kingdom Ministries International. Amen. Nagsasabing maraming salamat at magandang araw po sa lahat.